Masantos ya kabuasan, good morning brethren. Sa oras na ito, ating sisiyasatin ang isang aklat na nabanggit sa Biblia. Ito ay ang Book of Remembrance na siyang mababasa natin sa Malakay chapter 3 verses 16 to 18. Ngunit bago po iyon, atin pong simulan sa verse 13. Masasakit ang sinabi ninyo tungkol sa akin, sabi ni Yahweh. Ngunit ang tanong ninyo, ano ba ang sinabi namin laban sa inyo? Sabi nyo, walang saysay ang maglingkod sa Diyos. Ano ba ang mapapala natin sa pagsunod sa kanyang mga utos o sa pagpapakita natin kay Yahweh na nagsisisi tayo sa nagawa nating kasalanan? Hindi ba kung sino ang palalo ay siya pang pinagpapala? Hindi lamang nananagana ang masasama, kundi sinusubok pa nila ang Diyos sa paggawa nila ng kasamaan, ngunit hindi sila pinaparusahan. Pagkatapos, nag-usap-usap ang mga taong may paggalang kay Yahweh. Pinakinggan niyang mabuti ang kanilang usapan. Kaya ipinatala niya sa isang aklat ang mga pangalan ng mga gumagalang sa kanya. Magiging akin sila, sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Sa araw na ako'y kumilos, itatangi ko sila bilang sariling akin. Ililigtas ko sila tulad ng pagliligtas ng isang ama sa anak na naglilingkod sa kanya. Muli ninyong makikita ang pagkakaiba ng mabuti at ng masama, ng taong naglilingkod sa Diyos at ng hindi naglilingkod sa Kanya. Purihin ang Diyos sa Kanyang mga salita. Ang ating binasa at napakinggan ay tunay ng pamilya na nangyayari sa bawat isa, lalo na sa mga mananampalataya. Narinig natin na nagkaroon ng pagrereklamo sa mga naunang bersikulo na bakit kung sino pa ang mga palalo o sumusuway ay sila pa ang tila pinagpapala at mas lalong nananagana, yumayaman. Ano pa ang silbi ng pagsunod at pagpapakita ng pagsisisi sa Diyos? Minsan, ito ay hindi naiiwasan na sabihin o itanong ng mga mananampalataya. Lalo na kapag nakikita natin ang malaking pagkakaiba sa estado ng ating pamumuhay. Minsan ay napapaisip na lang ang ilan na ikumpara ang buhay sa ibang mga hindi kumikilala sa Diyos or mga unbelievers. Maraming bakit ang pumapasok sa kaisipan. Bakit kung kailan naging Kristiyano, mas humirap ang buhay? Bakit kung kailan naging Kristiyano, mas nadagdagan ang aking iniisip? Bakit kung kailan ako sumunod sa Diyos ay mas lalong humihirap ang sitwasyon? Bakit mas nananagana pa ang mga taong hindi sumusunod? Mas lalo silang yumayaman? Mas nabibili nila ang kanilang mga gusto? Hindi naman ako absent tuwing Sunday service, wala akong absent. Bakit ganito pa rin ang aking buhay? Ilan lamang po iyan sa mga bakit natin na ating natatanong sa ating mga sarili. Ngunit sa umagang ito'y hindi tayo hahayaang malugmok sa ganong katanungan. Nais ng Diyos na tayo'y palakasin, i-encourage sa usaping ito. Hindi natin kailangang manghina o mawalan ng pag-asa dahil lamang sa nakikita ng ating mga mata sa sanlibutan. At dapat nating maunawaan na saksi ang Diyos sa lahat ng mga nangyayari. Mananampalataya man o hindi mananampalataya ay nakikita ng Diyos
lahat ng mga aksyon o ginagawa ng bawat isa, maliit man o malaki, ay natatanaw niya. At ito ay isinusulat niya, ipinapatala niya sa tinatawag na Book of Remembrance. Dito ay ipapakita kung paano ginugol ng lahat ang kanyang oras sa mundong ito. From the word remembrance, meaning the act of remembering a person, thing, or event. Another meaning is a particular act or instance of recalling. Ano po ulit? Recalling the thing remembered. Upang ating maunawaan, simulan na po natin sa verse 16. Sino-sino nga ba ang mga naitatala sa aklat na ito? Verse 16. Pagkatapos, nag-usap-usap ang mga taong may paggalang kay Yahweh. Sino ulit? Nag-usap-usap ang mga taong may paggalang kay Yahweh. Ibig sabihin, ito po yung mga taong sumusunod, naglilingkod sa Diyos. Pinakinggan niyang mabuti ang kanilang usapan. Sinong nakikinig? Ang Diyos Ama mismo. Pinakinggan niyang mabuti ang kanilang usapan. Kaya ipinatala niya sa isang aklat ang mga pangalan ng mga gumagalang sa Kanya. Sa AMP, sabi dito, then those who feared the Lord with awe-filled reverence spoke to one another. And the Lord paid attention and heard it. And a book of remembrance was written before him of those who feared the Lord with an attitude of reverence and respect, and who esteem His name. Ipinapakita rito na ang ating Diyos ay tunay ng all-knowing. Lahat ay batid niya, lahat ay alam niya, lahat ay naririnig niya. Sa pag-uusap ng mga taong may paggalang sa Kanya, ay nakikinig siya. At ipinatala o ipinalista ang mga pangalan nila. Hindi ito basta-bastang listahan ng mga pangalan na katulad sa mundong ito na tinatawag na census or master list ng mga ayuda. Hindi ito katulad sa tinutukoy na aklat nito. Ito ay walang-wala sa aklat na Book of Remembrance. Sapagkat sa aklat na ito ay tanging mga paggalang, may paggalang at takot sa Diyos. At mismo siya ang nagdedesisyon kung sino ang dapat maitala. Hindi po katulad sa ating mundong ginagalawan na sa mga lista-lista na yung mga master list ng ayuda na kapag malakas ka sa naglilista, kapag kamag-anak mo, automatic malilista ka na idadaan sa pakikiusap. Kung may mataas kang posisyon sa barangay or kahit anumang mga munisipyo, local or national, magagawan ng paraan para mailista ka sa mga listahan ito. Ngunit dito po sa Book of Remembrance na tinutukoy dito, tanging may paggalang sa Diyos ang maililista. Walang malakas, walang mahina. Ang Diyos mismo ang nagdedesisyon kung sino ang karapat-dapat na maitala. Patunay lamang na hindi isinasawalang bahala ng Ama ang bawat pagpapagal ng mga naglilingkod sa Kanya. Marahil sa ngayon, hindi man ganoon kaayos ang takbo ng buhay, ngunit dapat nating malaman na may inilalaan ang Diyos sa bawat masugid na sumusunod sa Kanya, na kailan may hindi mapapantayan o mapapalitan
ng kahit anumang material na bagay, at ito ay mas napakainam at malaking pribilehiyo sapagkat doon ang eternal. Doon naman talaga ang forever natin, hindi po sa mundong ito. Kumpara sa inaalok na mundong ito, temporary, nawawala, nabubulo. Sabi nga ng ating Panginoong Jesus sa Matthew chapter 6 verses 19 to 20, do not lay up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in and steal. Sabi ng ating Panginoon na huwag tayong mag-iimpok ng kayamanan dito sa mundo dahil ito ay naanay, nabubulok. Maging ang magnanakaw ay kayang-kaya niya itong kunin, nakawin. Ngunit ang sinasabi dito, doon tayo mag-impok sa langit. Paano po natin magagawa iyon? Sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanya, pag-attend sa mga church service, pagbabasa ng Kanyang mga salita, pagtulong sa mga taong nangangailangan, pagbabasa ng Kanyang mga salita, pagbabahagi katulad nito. Ganoon po ang pamamaraan na nais ng Diyos. Sa pamamagitan po nun, ay nakapag-iimpok tayo ng ating kayamanan doon. At doon po natin malalasak ang lahat. Doon ay walang katapusan. Amen at purihin ng Diyos. Next, verse 17. Kung sa verse 16, pinakinggan ng Diyos ang pag-uusap ng mga taong may paggalang sa Kanya, ipinalista niya sa Book of Remembrance. Dito naman po sa verse 17, sabi po niya, magiging akin sila, sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ano po ulit? Magiging akin sila, sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Sa araw na ako'y kumilos, itatangi ko sila bilang sariling akin. Ililigtas ko sila tulad ng pagliligtas ng isang ama sa anak na naglilingkod sa kanya. Sa AMP, sabi dito, they will be mine, says the Lord of hosts, on that day when I publicly recognize them and openly declare them to be my own possession, that is my very special treasure. And I will have compassion on them and spare them as a man spares his own son who serves him. Tunay ngang napakapalad ng mga taong naglilingkod sa Diyos. Bukod sa maitatala ang pangalan sa Book of Remembrance, ay magiging akin sila, sabi ng Diyos. Sa English, they shall be mine. Ano po ulit? They shall be mine. At sa araw ng kanyang pagkilos, may nabanggit roon na I publicly recognize them. Ipapahayag at malalaman ng lahat publicly. Kanyang idideklara that we are His very special treasure. Ano po ulit? We are His very special treasure. Napakasarap kung pakinggan. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, patuloy lamang tayo sa paglilingkod at gumawa ng mga bagay na mabangong samyo para sa Kanya. Huwag mapagod sapagkat lahat ay may saysay
sa Kanya. Lahat ay may kabuluhan. Anumang persecution, anumang mga katatawanan ng ating marinig sa ating paglalakad, sa ating paghayo, paglilingkod sa Kanya. Huwag natin pansinin iyon. Ang mahalaga ay maglingkod tayo sa Diyos dahil tulad ng ating narinig, lahat ay may saysay sa Kanya. Sabi nga sa Galatians chapter 6 verse 9, "And let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap if we do not give up." Ulitin po natin. For in due season we will reap if we do not give up. Tayo po ay aani. Ayaw man po at sa gusto natin, ang Diyos po ay may inilalaan. Aani at aani po tayo. Ngunit, ano pong sabi doon? Kung hindi tayo susuko. Kaya anuman po ang mga pagdaanan nating paghihirap, anuman po ang pagdaanan nating persecution dahil sa ating paglilingkod, hayaan po natin lahat ng iyon. Tandaan po natin na tayo po ay aani. Tayo ay tatanggap ng gantimpala na hindi nabubulot, hindi nasisira. At sa mga hindi pa nakakapagsimulang maglingkod, mga manonood na nakikinig ngayon, kayo po, we encourage you to start. Umpisahan niyo na po na maglingkod sa ating Diyos. Tuklasin kung ano ang purpose, kung ano ang nais niya na ipagawa sa inyo. Surrender your life to Jesus and be a stewards of God's grace. Next, verse 18. Muli ninyong makikita ang pagkakaiba ng mabuti at ng masama, ng taong naglilingkod sa Diyos at ng hindi naglilingkod sa Kanya. Ulitin po natin. Ang nagsasalita po rito ay mismo si Father God. Hindi po ito tao, kundi ang Diyos. Ulitin po. Muli ninyong makikita ang pagkakaiba ng mabuti at ng masama, ng taong naglilingkod sa Diyos at ng hindi naglilingkod sa Kanya. Sa English, AMP version, then you will again distinguish between the righteous and the wicked, between the one who serves God and the one who does not serve Him. Sa Book of Remembrance na ito, ipapakita lahat ng ating Diyos ang pagkakaiba ng taong naglingkod at ng hindi naglingkod sa Kanya. Ibig sabihin, yung mga taong may takot at walang takot sa Kanya. Paalala lang po mga kapatid na hindi lamang ito tumutukoy sa mga hindi mananampalataya or mananampalataya, mga unbelievers or believers, mga taong may kinikilalang Diyos or walang kinikilala. Kundi unang-unang tutukuyin dito, unang-unang sinasabihan dito, ay ang mga tagapaglingkod niya, mga believers, mga Kristiyano mismo. Dahil marami po sa atin, kahit na nakalasak na ng biyaya at kagandahang loob ng Diyos, ay hindi pa rin buong pusong naglilingkod. May mga ilan na naglalaro, pasway-sway, sad reality, ngunit ito ay totoo. Ito ay ating makikita at masasaksihan sa mga Kristiyano. Imbis nakakitaan ng pagkakaiba, ay nagagawa pang makipagsabayan sa takbo ng mundo, sabay sa uso at nawawalan ng paninindigan. Tandaan po natin mga Kristiyano na nakikinig. Galit ang Diyos kung ano ang nasa mundo na nakakapagpalayo sa Kanya. Kaya po tayo sinasabihan mga Kristiyano, mga naglilingkod sa Kanya, tayo po ang magsilbing ilaw at asin sa mundong ito. Ang mga tao hindi nakakakilala sa Kanya, may iniaatang po sa atin na responsibilidad
mission na tayo ang gagamitin niya upang dalhin natin ang mga taong ito sa Kanya. Hindi po tayo ang makikipagsabayan sa Kanya at pagdating ng mga gawain ay papasok ang mga excuses na hindi ako makaka-attend dahil may pupuntahan ako, hindi ako makakapunta sa Bible study dahil may ginagawa ako. Hindi po iyon ang nais marinig ng ating Diyos. Tandaan po natin sa naunang talata, verse 16, nakikinig siya sa lahat ng ating pag-uusap. Alam niya kung ano ang mga lumalabas sa ating bibig. At dahil doon, ipapatala ng Diyos lahat ng ating ginagawa sa Book of Remembrance. Tandaan natin mga kapatid na ang Book of Remembrance, dito nakasulat ang ating mga ginagawa. Palihim man o hayaw, nakikita ng Diyos. Do not allow na mangibabaw o mas marami ang negatibo. Mas mainam na puro positibo at kaaya-aya sa mata ng Diyos ang ating mga kilos. So, to illustrate this verse, gagamit po tayo ng dalawang halimbawa. Ngunit yung una pong halimbawa dito, hindi po natin ito gagamitin upang i-discriminate yung mga estudyante na sakto lang. Kundi gagamitin lang po natin para makita lang po natin yung tinutukoy dito. So sa school or eskwelahan, may tinatawag dyan na honor student. At sa mga honor student na yan, ay binibigyan sila ng mga medals, awards, certificates dahil nagbuhos sila ng kanilang effort. Sila yung nag-double time sa pag-aaral, sila yung mga naka-perfect ng kung ano mga quizzes dyan or mga exam or whatever. Yun po. Dahil po sa mga effort nila, binibigyan sila ng gantimpala sa pagtatapos. At yung mga hindi naman po ganoong nagbuhos ng effort ay normal lang. So doon po nakikita yung pagkakaiba, yung nagbuhos ng effort at yung sakto lang. Isa pang halimbawa is yung mga napapanood natin tribute videos na kadalasan napapanood natin kapag may mga birthday, may mga lamay, yung kapag pinapakita yung mga pictures na simula bata hanggang sa pagtanda, yung mga ginawa nila habang sila'y nabubuhay. So sa mga halimbawang ito, ay makikita natin ang pagpapagal ng bawat isa. Doon sa estudyante, nakita natin na nagbuhos siya ng effort. Dito naman sa video, nakikita natin kung paano siya nag-grow, kung paano siya namuhay sa mundong ito. So ganoon rin ang ipinapahiwatig ng talatang ito sa verse 18. Na sabi na, muli ninyong makikita ang pagkakaiba ng mabuti at ng masama ng taong naglilingkod sa Diyos at hindi naglilingkod sa Kanya. Lahat ng buong pusong naglilingkod sa Diyos ay mabibigyang parangal pagdating ng panahon. Pagdating po natin doon, paalala lang po, kapatid, mga nanonood, nakikinig na, mga nakikinig ngayon. Pagdating po natin doon sa langit, ipapakita po lahat ng ating mga ginawa. Wala po tayong takas doon. Ginawa man po natin ng lihim, walang nakakaalam, sarili lang po natin, or mga hayag, doon po ipapakita buong buo. Kung dito po ang pinakamalaking napapanood po natin is napupuntahan ay sinihan, doon po sa langit, buong buo, 3D, talagang makikita mula pagkapanganak hanggang sa pagkawala sa mundong ito. Kaya, paalala lang po mga kapatid, we encourage you na habang tayo nabubuhay pa sa mundong ito, ating nang bubulin ng maayos at nakalulugod sa mata ng Diyos lahat ng ating mga ginagawa. Kaya, let us love the Lord with all our heart, and with all our soul, and with all our mind. Ano po ulit? With all
All, buong buo, hindi kalahati, hindi 50-50 na saka na lang ako maglilingkod kapag matanda na ako, saka na lang ako maglilingkod kapag alam ko na, kapag nabasa ko na, kapag magaling na ako magsalita, doon na ako maglilingkod. Hindi po ganun, kapatid. Sabi dito, love the Lord with all our heart, our mind, and with all our soul. Buong buo. Walang pasikot-sikot, walang excuses, kundi buong buo. Upang kapag minahal natin ng buong buo, makakapaglingkod tayo sa Kanya ng taos puso at ating maibibigay ang pinaka-the best. Take note, pinaka-the best. Walang kalahati. Huwag na po natin hintayin, kapatid, na pagdating natin doon sa langit, ay tatanungin tayo mismo ni Father God, anak, noong ikaw ay nabubuhay sa mundo, ano ba ang nagawa mo para sa akin? Nakapagdala ka ba ng kaluluwa para sa akin? Naibahagi mo ba ang Biblia, ang nilalaman ng Biblia? Nasaliksik mo ba kung ano ang kagustuhan ko, ano ang kalooban ko? Nasunod mo ba yung 10 Commandments na sinabi ko? Kinilala mo ba ang aking nag-iisang anak na si Jesus? Tinanggap mo ba siya bilang Diyos at tagapagligtas? Ayun po, kapatid. Alalahanin po natin yung kapatid. Dahil kapag once napunta tayo, namatay tayo ng walang kasiguraduhan, walang assurance, at hindi natin tinanggap si Jesus, hindi po natin alam kung saan tayo mapupunta, sa impyerno. At kapag napunta tayo sa impyerno, kahit anong iyak natin, kahit anong pagsisisi natin, kahit anong tawag natin kay Jesus, hindi na po mababago. Doon na natin gugugulit ang forever. Ngunit good news, kapag tinanggap natin ang ating Panginoong Jesus, ngayon na nabubuhay tayo, ano man ang mangyari, mamatay man tayo dyan sa labas, mamatay man sa sakit or kahit ano, sigurado sa langit. At doon ang eternal life in heaven. Yun po ang pangako ng ating Diyos. Yun po, kapatid. Kaya, habang tayo nabubuhay, patuloy lang po tayo sumaliksik sa kanyang mga salita. May manual tayo na kanyang binigay. Ito po ang Biblia. Sabi nga, di ba, sa Bible, ang ibig sabihin po yung acronym, B is basic, I is instruction, basic instruction before leaving earth. Basic instruction before leaving earth.